rin ba maisip kung anong uulamin ninyo mamaya or sa mga susunod na araw? Nako guys, isama mo na sa listahan ng lulutuing ulam itong recipe na isi-share ko sa inyo ngayon. Perfect ito sa mga tight ang budget dahil ilang sangkap lang naman ang ihahalo natin dito. Dito nga po ay pe-prepare ko lang saglit yung mga sangkap na gagamitin natin. Naghihiwa lang muna tayo dyan ng ilang piraso ng mga talong guys. Kahit ano naman pong klaseng hiwa ang gawin ninyo dito is pwede naman po. Check na din po natin maigi kung may mga bulok-bulok na part dito sa talong guys. Para hindi na po natin yan maisama pa dito sa lulutuin. Matapos nga natin yung mahiwa, ay pwede na natin yung iset aside. Sunod naman na maghihiwa lang ako dyan ng ilang pirasong cloves ng bawang, isang pirasong sibuyas, 3 maliliit na kamatis, at 2 pirasong siling panigang. Ito palang recipe na gagawin natin guys ay kaya pong magpakain ng 4 hanggang 5 miyembro ng pamilya. At bukod pa doon, kahit nga matipid at minimal ingredients lang yung gagamitin natin, ay sure naman akong talagang magugustuhan ito ng pamilya natin. Yung palang siling panigang guys is optional lang naman po ha. Pwede kayong wag na maglagay nito para makakain naman yung mga kids natin. After na nating ma-prepare lahat ng yan ay pwede na tayong magluto. Sa ating kawali ay magpapainit lang muna tayo dyan ng sapat na mantika para po ipangprito dito sa ating mga talong. Yes guys, priprituhin muna natin ang mga talong para malambot na ito kapag naihalo na natin sa dish natin mamaya. And isa pa, nakakadagdag flavor din po kasi yung pagkakaprito nito. Kaya I suggest na prituhin talaga po muna natin. Fry lang natin dyan lahat ng nahiwang talong hanggang sa mag-brown na ang both sides nito. And kapag ano na nga, ay maaari na natin yung hanguin agad. Dito ulit sa pinagprituhan ng talong ay nagbawas lang po tayo ng mantika para makapag-gisa ng mga aromatics. Igigisa lang natin dyan ang sibuyas at bawang at hayaang lumabas ang aroma nito din sa kaisunod ang kamatis. At kung nakaabot ka sa part ng video natin ito, it means na interesado ka sa ulam recipe na sinishare natin today. At kung sakali pong magugustuhan mo ito, pwede po bang pakipusuan mo naman ang video natin at mag-iwan ka na din po ng comment na amazing tipid ulam recipe. Maraming salamat po. Matapos nga nating magisa-gisa ang mga aromatics, ay pwede na din nating ilagay dyan ang hiniwa nating siling panigang, which is optional lang naman kung maglalagay po kayo or hindi na. Igisa-gisa pa natin yan dahil saka ilagay ang 2 lata ng sardinas. Any brand naman po ng sardinas is pwede po dito guys ha. At kung saan po tayo mas nasasarapan, is go lang po tayo doon. Magdudurog lang po ako dyan ng ilang pirasong mga isda para mas maging malasa ang ating sauce. Ituloy lang natin ang pagigisa dyan dahil saka naman ako maglalagay ng half cup ng tubig na kakanawin lang natin sa lata. Dahil saka isunod ang pampalasa tulad ng 3 tablespoon ng toyo at pamintang pino. Halu-haluin lang yan hanggang sa maghalo-halo na ang mga sangkap. Lulutuin pa natin yan ng ilan pang minuto hanggang sa mag-reduce ng bahagya ang sabaw nito. And kapag ganyan na nga na nabawasan na yung sabaw, ay pwede na nating ilagay dito yung naprito nating talong. Haluin lang maigi hanggang sa kumapit na sa mga talong yung sauce ng sardinas. Lulutuin pa natin yan ng mga 2 to 3 minutes bago natin tikman kung may kulang pa ba sa lasa. Para naman may i-adjust po natin bago natin ito hanguin. And there you have it guys. Ready to serve na itong madali, masarap, at matipid na pritong talong with sardine sauce. Kaya kung nagustuhan mo ang recipe natin today, i-share at itag mo na ang buong pamilya at barkada at subukan nyo na rin magluto nito.